puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todong balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay April 15 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagiren. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Suspension ng excise tax sa LPG, kerosene, malaking tulong sa Pilipino ayon kay Senator Go. Todo Balita. Fake news peddler salot ayon sa Malacanang. Todo Balita. Congressman Barsaga sumuko kaugnay sa warrant sa cyber libel. Todo Balita. Sa balitang lokal, final coordination para sa Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manaoag ginanap kahapon. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, signal binuhat ni Gandler sa finals. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala si Finance Secretary Frederick Go, hindi si Senator Go, kundi si Secretary Frederick Go, na malaking tulong sa taong bayan ang desisyon ng pamahalaan na bawasan ang excise tax ng kerosene at LPG. Ayon kay Secretary Go, ito ay balancing hakbang upang tugunan ang epekto ng umiiral na tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa presyo ng pandaigdigang presyo ng langis. Sinabi pa ng kalihim na isinagawa ng Development Budget Coordination Committee ang masusing pagsusuri sa iba't ibang pulisiya bago i-rekomenda sa Pangulo ang mga hakbang upang matugunan ang agarang pangangailangan ng publiko at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya sa pangmatagalan. Batay sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee, inaprubahan ng Pangulo ang suspensyon ng excise tax sa kerosene at LPG bilang bahagi ng agarang tulong sa mga mamamayan. Sumuko nitong Lunes ng gabi si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga kaugnay ng warrant of arrest sa 8 counts ng cyber libel case. Nabatid na voluntaryong nagtungo sa Dasmariñas Component City Police Station si Barsaga bandang alas 7 ng gabi kasama ang kanyang abogado. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Makati Regional Trial Court Branch 147 ni Judge Carla Regina Valera Chua sa 8 counts ng cyber libel na isinampa ng negosyanteng si Enrique Razon, House Deputy Speaker Ronaldo Puno at Manila Representative Rolando Valeriano. Matatandaang nag-post sa kanyang social media account si Barsaga sa aligasyon na ang mga miyembro umano ng National Unity Party ay nasuhulan ni Razon upang suportahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Agad din namang naglagak ng piyansa na 48,000 pesos bawat bilang ng kaso si Barsaga.
Sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene na pang-araw-araw na ginagamit ng publiko. Dahil dito kaya mababawasan ng 3 pesos and 36 centavos kada kilo ang LPG o kaya 37 pesos bawat tangke. Nilinaw ng Pangulo na patuloy pa rin pinag-aaralan ang pag-aalis ng excise tax sa diesel at gasolina sa kabila ng mga panawagan at kailangan pa itong pag-usapan muli ng gabinete ngayong araw sa pagpupulong ng Uplift Committee. Bukod dito, pinag-utos din ng Pangulo ang pagbabawas sa taripa para makatulong sa pagbaba sa presyo ng pagkain. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na magbibigay sila ng libreng sakay para sa mga apektadong pasahero sa April 15, bukas o ngayong araw hanggang April 17, araw ng Biyernes. Ang pahayag ng PNP ay kasunod ng 3 araw na nationwide transport strike ng Grupong Manibela, bunsod ng walang humpay na pagtataas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., layo nilang matulungan ang mga commuter habang pinananatili ang seguridad at kaayusan sa gitna ng kilos protesta. Makikipag-ugnayan din umano ang PNP sa mga transport group upang maiwasan ang aberya at isasagawa ang maximum tolerance sa mga rallyista. Dagdag pa ni Nartates, karapatan ng transport group na ihayag ang kanilang mga saloobin, subalit kailangan din ng PNP na masiguro ang kaligtasan ng commuters. Samantala, kinumpirma ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagbibitiw sa tungkulin ni Bureau of Customs Deputy Commissioner for Intelligence Group o for the Intelligence Group na si Romeo Alan Rosales. Ayon kay Nepomuceno, isinumiti ni Rosales ang kanyang resignation noong Lunes. Inamin din naman ni Nepomuceno na may inirekomenda na siyang ipapalit o papalit kay Rosales, ngunit hindi pa niya ito sigurado. Ipinahiwatig naman niya na ito'y maaring magmula sa Philippine Military Academy o PMA at isang mista mula sa PMA Class 1987 na very qualified sa posisyon. Nabatid na ang Malacanang ang magdedesisyon kung sino ang itatalagang kapalit ni Rosales base sa rekomendasyon ni Finance Secretary Frederick Go. Sa iba pa natin mga balita, extended ang zero fees hanggang April 30 para sa mga kababayan nating nasa iba't ibang dako ng Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Israel, Lebanon at Jordan. Walang singil sa bank transfer, buy load at pay bills. Ibabalik ang waived transaction fees with in-app cashback. Hindi na kailangan ng registration dahil automatic itong papasok sa inyong account after makareceive ng in-app notification. Libre din ang transaction fee ng mga pamilya nila sa Pilipinas kapag nagpadala ng pera sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar at Oman via GCash International Transfer. Walang minimum amount para sa mga transaction. Tinututukan ng GCash sa mga development sa Middle East para malaman kung kailangan muli ng extension ng fee waiver para sa ating mga user. Salot sa lipunan ang mga fake news peddlers o ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa bansa. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa tanong kung ano ang masasabi ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, huwag nang palawakin ang mga fake news peddlers dahil hindi kailangan sa lipunan ang mga tulad niya. Sabi ni Castro, mismong si Senator Marcos ang nagsabi na matagal na niyang hindi nakikita ang Pangulo. Giit pa ni Castro, ang dapat intindihin ngayon ay ang ulat ng mainstream media at kung ano ang nakikita tuwing nagko-cover kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, muli na namang nalampasan ang hangganan sa West Philippine Sea. Noong Abril 6, isang eroplano ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng patrol malapit sa Panganiban Reef at Zamora Reef ang nanganib na magpaputok ng flares sa paligid nito ang mga pwersa ng Chino.
Ang eroplano ng Pinas ay wala sa lugar para mag-provoke o mang-provoke at sa halip ay para bantayan ang ating karagatan, protektahan ang mga mangingisda at higit ang ating karapatang kinikilala sa ilalim ng pandaigdigang batas. Hindi rin ito hiwalay na pangyayari. Ilang araw matapos pasinayaan ng Pilipinas ang bagong Coast Guard base sa Pag-asa Island. Tahimik ngunit mahalagang hakbang ito para palakasin ang ating presensya at kakayahang pangalagaan ng ating teritoryo. Sa ating maayos at legal na kumikilos ng Pilipinas, may kapalit itong panggigipit. Naranasan na natin ito, water cannon, laser incidents, mapanganib na maniobra sa dagat. Ngayon, pati sa Papawid ay dinadala na ang ganitong uri ng kilos. Ang kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, ito ay malinaw na pananakot, walang bansa na kumikilos ng ayon sa batas, ang dapat ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga tauhan. Tahasang sinabi ng Philippine National Police Highway Patrol Group na natukoy na nila ang may-ari ng cargo vessel na sangkot sa paihi o iligal na operasyon ng langis sa Navotas City. Sa press briefing, sinabi ng PNP HPG o Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadame Malang, isang alias Brando na negosyante ang may-ari ng cargo vessel na naharang ng PNP HPG sa Market 3, Pier 5, Navotas Fishport Complex, Barangay NBBS, Navotas City. Lumilitaw na halos 2 taon na umanong ginagawa ni Brando ang iligal na operasyon ng langis. Nakikipag-ugnayan na rin sa Marina Industry Authority o Marina o Maritime Industry Authority o Marina upang malaman kung may iba pang kasong kinasasangkutan ang negosyante. Samantala, nasampahan na ng kaso ang 9 na individual na nahuli ng Highway Patrol Group sa Navotas City at nahaharap sa kasong paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 o ang illegal trading and hoarding of petroleum products. Sa ating balita sa Ibayang Dagat, inanonsyo ng US military na sisimulan nito ang pagharang sa lahat ng pantalan ng Iran simula Lunes o Martes sa Pilipinas matapos mabigong usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa US Central Command, hindi nila papayagang makapasok o makalabas sa mga pantalan ng Iran ang mga barko mula sa kahit na anong bansa. The blockades will be enforced impartially against vessels of all nations, ayon pa sa pahayag. Nilinaw naman ito na hindi haharangin ng US ang mga barkong daraan lamang sa Strait of Hormuz kung hindi konektado sa Iran ang kanilang biyahe. Sinabi ni US President Donald Trump na layunin na hakbang na pigilan ng Iran na makinabang sa malagang rutang pandagat at yaking hindi nito o hindi ito makakagawa ng sandatang nuklear. Maaari rin anya siya magpatupad ng 50% taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa China kung mapatutunayang tumutulong ito sa militar ng Iran. Samantala, nanindigan si Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na hindi sila susuko at lalong hindi magpapasindak sa banta ng US. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Nagsagawa ng site inspection ang mga kinatawan ng World Bank sa pangunguna ni World Bank Task Team Leader Mio Takada sa Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery sa Bulinaw bilang bahagi ng 5th World Bank Implementation Support Mission para sa mga proyektong kabilang sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up. Ang Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery ay ang kauna-unahang PRDP-supported provincial hatchery sa bansa. Sa kanyang State of the Province Address, inihayag ni Governor Ramon Kiko III na matutugunan ng proyekto ang kahulugan o kakulangan sa produksyon ng bangus fry at pangangailangan sa fingerlings. Kapag natapos, makikinabang ang hubigit kumulang 17 bayan sa Pangasinan, kabilang ang nasa 39,399 na mangingisda, 63 bangus nursery operators at 1 bangus satellite hatchery operator. Kahapon, Abril 14, inilapit ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau EMB sa pamumuno ni DNROIC Regional Director Attorney Ronel Supsup ang kanilang mga serbisyong kaugnay ng environmental permits. Ito ay sa pamamagitan ng permitting on wheels sa lungsod ng Alaminos. Layunin ng programang ito na gawing mas madali at abot kaya ang proseso o pagproseso ng mga kinakailangang permit habang tinutulungan ng mga negosyo at project proponents na makasunod sa mga lintuntunin para sa pangalaga ng kalikasan. Magtatagal ang aktibidad hanggang ngayong araw, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon sa Don Leopoldo Sison Convention Center.
Eksaktong isang linggo mula ngayon, gaganapin na ang pinakamalaking event sa bayan ng Manawag sa April 22, ang Grand Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Kahapon ginanap ang final coordination sa munisipyo ng Manawag at pinangunahan ito ni Mayor Dr. Ming Rosario. Bago ang nasabing coordination meeting, lahat ng frontline responders ay pumunta sa bandang harapan ng presidensya o ng Municipal Hall para naman sa solemn blessing and prayer na pinangunahan ni Father Samuel Sani Gunawan. Nag-offer si Father Gunawan ng dasal para naman sa safety guidance ng lahat ng personnel. Ganun din na binasbasan ang mga rescue vehicles, ambulances, patient transport units, mga fire trucks at police mobile units na gagamitin sa nasabing event. Dumating din ang representante mula sa Office of the Civil Defense Region 1, si Regional Director Lawrence Mina. Kasama sa nasabing high-level meeting, sina Mayor Jeremy Ajerico Rosario at dumating din ang Provincial Director ng PNP, si Colonel Arbel Merculio. Isang matagumpay at makabuluhang medical mission na naisakatuparan sa Christ Happy Child Haven Incorporated na matatagpuan sa Barangay Salumagi Sur, Bugalyon, Pangasinan, ang tahanan ng 30 batang may edad 7 hanggang 18 taong gulang. Sa kanilang kahilingan para sa medical check-up, agad namang tumugon ang RHU Bugalyon sa pangunguna ni na Dr. Jose Isidro Rico at Dr. Sheila May Santos, kasamang masisipag at maalagang mga nurses. Hindi lamang simpleng konsultasyon ang kanilang hatid, kundi pati na rin ang pagbibigay ng angkop ng mga gamot at vitamina upang masigurong magiging malusog at malakas sa mga bata. Sa bawat ngiti at pasasalamat ng mga bata, tunay na nararamdaman ang kahalagahan ng malasakit at pagkakaisa. Ang simpleng serbisyong ito ay nagbigay hindi lamang ng lunas sa katawan kundi pag-asa at pagmamahal. Noong nakaraang linggo, muling niyanig ng tunog ng mga tambol at trompeta ang kalsada sa San Carlos City sa ginanap na street dancing exhibition. Isang malaking karangalan ang pagbisita at pagtatanghal naman ng University of Luzon, DBC o Drum and Bugle Corps at ang sariling Virgin Milagrosa University Foundation o DBC na mula sa San Carlos City. Ang back-to-back performance ay naisakatuparan sa pagkakaisa ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni na Mayor Ayo Risuello, Vice Mayor Bogs Risuello at ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Layunin ng nasabi ng mga opisyal na patuloy na maghatid ng dekalidad na programa na nagtataguyod sa sining at nagbibigay naman ng saya sa bawat San Carlenians. Ang nasabing event ay isa sa iilang event na itinuloy ng lokal na pamahalaan kaugnay sa kanilang selebrasyon ng Mango Bamboo Festival. Ayon sa ulat ng Pag-asa, kahapon, Abril 14, umabot sa 40 degrees centigrade ang reported heat index sa Dagupan City, Pangasinan, na isang bayan lamang ang layo mula sa Mangaldan. Sa forecast ng ahensya, mararanasan pa rin ang tinatayang 40 degrees centigrade na heat index ngayong araw, Abril 15. Sa ganitong kainit na temperatura, posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion kahit walang masyadong ginagawa, lalo na kung matagal na nakababad sa araw. Sa gitna ng mainit na panahon, pinapayuhan ng LGU Mangaldan ang lahat na pag-ipayuhin ng pag-iingat sa pangalaga sa katawan sa pamamagitan ng madalas na pag-inom ng tubig at pag-iwas na magbabad sa ilalim ng init na araw upang maiwasan ang banta na heat stroke at iba pang ugnay na sakit. Ibinahagi naman ng lokal na pamahalaan ng Rosales ang advisory mula sa Panelco 3. Magkakaroon ng scheduled power interruption sa ilang bahagi ng Pangasinan kabilang ang ang lokalidad ng Rosales sa April 19, araw ng linggo mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8:30 ng gabi. Apektado rin ang ibang lugar ng nasakop ng Panelco 3 kasama ang Urdaneta, Asingan, Balungaw, Natividad, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug, Umingan at Villasis. Dahil dito pinapayuhan lahat ng consumer members ng Panelco 3 na maghanda at magsagawa ng kinakailangang pag-iingat.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Inangkin ng Signal ang unang finals berth ng 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference matapos talunin ng Creamline kahapon sa MOA Arena sa Pasay City. Ito ang ikatlong pagsampa ng Super Spikers sa PVL Finals sa pool ng sumali ang liga noong taong 2021. Samantala, umangat si Alex Ayala sa number 45 sa World Tennis Association official rankings. Mas maganda ng isang pwesto mula sa kanyang posisyon noong nakaraang linggo. Kasalukuyan na itong may 1,285 points kung saan nakatulong din ng bahagya ang panalo nito sa first round sa Linz Open sa Australia. Kaya naman ang kinakailangan ni Ayala na makakuha ng magandang panalo sa Stuttgart Open na ginaganap sa Germany. Sumayin ang kabuuan ng ating newscast, ating todo balita at komentaryo. Sa anyo po mga tagapagbalita, kantabay sa technical side si Richard Ulanday. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang oras po natin alas 5:26 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:28 ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan Iparagiren. At Susan Valdez Yadaw. Ayan, isang hindi pa gaanong mainit na umaga ng Miyerkules. Yun nga, gaya ng balita natin kanina mga kaibigan, isang linggo na lang gaganapin na yung Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Rosary sa bayan ng Manawag. So you can just imagine yung magiging ganap sa araw ng Miyerkules din, Miyerkules sa 22. Pero yung sinabi po kahapon ni Mayor Dr. Ming Rosario, merong konting pagbabago. Sinabi ng simbahan na imbis na sa harapan ng simbahan gaganapin ang coronation. Actually, maglalagay sana sila doon ng isang platform at doon ilalagay si Our Lady of the Rosary of Manawag. Kaya lang dahil sa sobrang init ng panahon at ini-expect na hindi lang hanggang next week kundi hanggang etong buong summer ay napakainit. Kaya ang coronation ay doon naman mismo sa loob ng simbahan gaganapin. So, swerte nung mga
civilians na makakapasok at makakapasok sa loob ng simbahan at ma-witness yung coronation. Dahil sa delegasyon pa lang ng mga pare at mula sa iba't ibang mga Catholic schools, mukhang mapupuno na nila yung simbahan. Yung sabi nga kahapon ni Dr. Ming Rosario, nasa 12 na buses ang sasakyan, lulan ang mga mula sa University of Santo Tomas. Isang school pa lang yon. UST pa lang 12 buses na, so times ilan ang capacity? 45? Sabi mo ng 45. 45. 40. Ang dami-dami na po nun. So, mula sa iba pang lugar at saka yung mga matataas na opisyales ng simbahan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, baka sila palang halos puno na yung loob ng simbahan. Kasi ang activity po actually tumutulong ang LGU at ang COD ngayon. OCD pala, hindi COD. Cash on delivery yun. Office of the Civil Defense. Sila yung pangunahing nangangasiwa para dito nga sa preparasyon before, during, and after nga nitong Centennial, canonical. Yan. Ano pa Coronation. Event ito ng simbahan, kaya itinuturing ng mga VIPs doon ay mga mga delegasyon din ng simbahan. Pero lahat ng ganap sa labas ng fence ng bakod, hindi lang bakuran, bakod ng Our Lady of Manawag, yan po ay sa local government unit naman. Pero all systems go, ready na lahat, at saka ayun nga, malaking katulungan ng LGU, sabi nga ni Mayor Ming Rosario, ang Office of the Civil Defense National. At saka umaalalay din, tumutulong ang Philippine Red Cross National. At saka yung mga LGUs na makalapit na LGUs na tumutulong din voluntarily para maging mapayapa at maging maayos ang selebrasyon nga nitong coronation. Siyempre, isa sa mga concerns diyan yung traffic, parking, safety, siyempre yung health ng mga pupunta. Kanya naman yung presentation kahapon ng municipal yung kanilang municipal doctor ay ang sabi niya 10 ang medical tents na ilalagay sa mga strategic areas, at saka yung kanilang air conditioned tent na malaki, ito yung parang ER nila, emergency room, yun, mula sa Red Cross. Philippine Red Cross yun. Na merong ganun talaga ang Philippine Red Cross. Pag ganyan, naalala ko na pipicture ko si Chairman Richard Gordon. No, always, para sa bagay, Boy Scout din siya, laging handa. Na always, andyan palagi ang Philippine Red Cross na ino-offer nila yung kanilang tulong. Plus, ambulances. So ngayon ay September 15 na, 22 yun pero 22. Sa 20 magsisimula na yung rerouting nila at yung truck ban. So hindi na makakapasok yung mga malalaking truck doon para masanay na sila na merong ban ng truck kasi meron na naman yung mapasubo yung mga truck na hindi sila makapasok, ma-stranded sila kasi yung mga truck malalaki hindi basta-basta makaka U-turn. Kaya sa mga kalapit bayan pa lang, hindi na sila pahintulutan na makapasok sa bayan ng Manawag para ma-aware nga sila. Yun, kasi by mouth, na nila na may truck ban dyan, hindi mo na dyan pwedeng dumaan. So hanggang sa masanay sila bago dumating ang April 22. Plus, syempre, magsiset up para sa mga hindi makakapasok sa loob ng simbahan, sabi ni Mayor Ming, maglalagay naman ng mga LED walls. Actually, kahapon may nakita na ako dun sa may pagbaba nung pathway paakyat sa simbahan. Meron na nakatayo doon, strategically located at mapapanood naman sa Facebook Live.
Pero inaasahan na bagamat meron yung mga ganun, mapapanood naman ng live, maraming deboto na mas gusto nilang ma-experience na andun sa area mismo sa araw ng Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Sabi nga ni Dr. Ming, nung 50th anniversary, yun ay na-witness niya, napanood niya. Ito na yung kanyang pangalawa na makakapanood sa nasabing coronation. Dahil yung 75th, sabi niya, nasa siya, medical school. Nasa medical school siya. So, Parang buong araw yun na, buong araw yung activity hanggang gabi. Parang isinabay na rin yung celebration ng kapistahan ng bayan ng Manaoag. So, meron din mga banda, sa bandang umaga yung oras yun, alas 9 yung alas 9 yung coronation. Naabutin na hanggang alas 12 ng tanghali. Oo, kasi may mga seremonyas pa yun, may programa pa. Tapos naman, sa hapon naman yung procession naman. Mga bandang alas 4, ito naman yung ilalabas sa simbahan, si Our Lady of Manaoag para naman sa prosesyon. Pagkatapos nun, sa gabi na, may mga events, may banda. At yun, gusto kong mapanood. Kasi napapanood natin sa television yan yung mga drone. Oo, yung mga drone show. Actually, dun sa opening ng kamakailan ng Region 1 Athletic Association meet, nagkaroon din ng drone show. Kaya, swerte nung mga bata dahil physical, personal silang nakapanood ng ganun. Kung drone show, gano'ng kalayo, gano'ng kataas? Parang yung nanood lang tayo ng karnabal, kung katapat mo, masakit yung leeg mo. Oo, kasi ni-imagine ko, parang airplane siya, hindi naman ganun kataas, Kasi yung mga napanood ko nga palang yung mga airplane Saka siguro, exhibition sa taas. Dahil kung ipipicture nyo po, kung kabisado nyo ang poblasyon ng Manaoag, masikip siya, puro structure. So, kumbaga, ang open lang ay dun sa harapan ng simbahan. From afar, makikita mo rin yung kung ano yung figure na, sabi nga ni Mayor Ming, most likely figure ng Mama Mary. Kung paano nilang yun, ang galing. At saka, di ba sabi niya donated yun? Tapos yung dalawang orchestra, parang donasyon din Oo. Pero yun yung sa gabi yun. Kasi sa gabi. Sa araw, ayun, medyo pagbabawal, magiging istrikto, ipagbabawal ang drone. Oo. Bawal ang drone dahil alam naman natin na ang drone maraming gamit yan. Hindi lang pagkuha ng video o kaya photo, ginagamit din sa ibang bagay na masama. So marami po yung magiging stricto sila ang PNP. Maraming bawal, magdala siyempre ng mga parang yung parang yung papasok ka pag pistay inatay. Yun yung mga bawal na hindi naman talaga dapat nadalhin yun kung pupunta kayo lalo na sa isang crowded area at yung purpose nyo naman, lahat naman ang purpose doon para pagpunta nila ay magdasal. True. Kaya lang, dahil nga sa sobrang init nga ng panahon, dinidiscourage yung pagpunta ng mga vulnerable, yung mga senior citizen na talagang mahina na or posibleng hindi kakayanin yung init. So, meron namang mga LED walls daw o live naman siya, so mapapanood din ng mga gustong manood. Pero kaya sabi, inisip ko karamihan kasi sa mga ganyan, mga deboto, mga physically present gusto nila. At saka mga senior citizen na karamihan sa mga devotees na na alam natin. So, kung pipigilan sila, pero sinabi na mga vulnerable, yung mga posibleng mahina na, hindi na nila kaya maglakad. May problema sa kalusugan, pero yun nga, ibang tama sabi mo nga, physically gusto nga nila kasi miraculous nga at tinuturing na miraculous ng mga Katoliko ang Birhen Manaoag. So, yung kahapon dun sa final coordination pagkatapos ng solemn blessing and prayer na pinangunahan nga ni Father Samuel Sani Gunawan, andun si Regional Director Lawrence Mina ng Office of the Civil Defense Region 1, at yung mga presentations nung kanilang mga action plans, syempre andun si Municipal Disaster Risk Reduction Management
Head Carlito Hernando at yung kanilang mga counterparts, MDRRM heads sa mga Karatig Bayan at saka lungsod, andun din. So, andun din si Provincial Director Colonel Arbel Merculio dahil alert din lahat ng police stations na yung provincial plus syempre yung mga Karatig Bayan, Karatig ng Manawag, at yan, ang Incident Command System, ang in charge doon si MDRRMO Head Carlito Hernando. Sa Traffic Management naman, si Traffic Operations Officer Crisanto de Guzman. Sa Waste Management, si OIC MPDO Menro Head Aljumar de Guzman. Sa Medical Response naman yun, si Dr. Nicola Bithune, tama po ba? Malco, Municipal Health Office. Sa parking plan naman, si Engineer Arnold Raul Jeronimo ng Municipal Agriculture Office at sa Security Management, si Police Major Peter Paul Sison ng Manawag PNP. So, sabi ni Mayor Ming, malaking pasasalamat din nila, additional na tulong mula sa OCD dahil yung food provision tutulong ang OCD. Sabi ko nga, ini-imagine ko kung gaano karami yung kanilang pakakainin. Not only on that day, kundi syempre before that, yung mga contingents sa tutulong sa security ay andun na sa Manawag. So yun po, big event po yan. Ulitin lang po natin yung paalala ni Mayor Ming, kung kayo po ay nasa vulnerable na age, wag na pong pumunta as much as possible. Wag na lang magdala ng bata dahil kung minsan dadalhin pa rin yung anak para ma-witness ng anak ko o kaya apo ko yung coronation o kaya andun sa event. Plus, magdala ng, bawal ang ball cup. Ayan, isa sa mga bawal, yung magdala ng ball cup. Pero malalaking bag. Malalaking bag. Ayan, pero magdala kayo ng pananggalang sa init. Yung mga sombrerong hindi ball cup, payong, t-shirt na extra, tubig nyo dapat meron. Ayun. Importante yung yung t-shirt na extra. Gaya nga nung presentation nga nung traffic master. Ni traffic master. Pati yung mismo mga haharap mga traffic boys ba yung tawag sa kanila, ini-encourage parking sila. boys. Parking boys, hindi pa traffic boys. Parking boys, ini-encourage nila magdala rin ng mga ng t-shirt nila kasi lalo na sila, wala nang pataktak. Madali silang pawisan, so makikihirap sila sa mga sa mga turista, gusto rin naman ng Manawag na ipakitang mabango, liwaran maangsit, tiray hugaw, parking boys, kantura. So, nakakatuwa rin. Tama rin naman, kasi nga naman, maraming tao, at saka para sa comfort na rin yan nila. Kasi kapag kapawis na pawis ka, tapos nagbihis ka, parang mapiprestuhan ka talaga. So maraming parking areas naman na designated o kaya mga identified, pero yung sabi nga kahapon, walang mangungulekta ng parking fee. Yes. Pero nasa inyo na kung gusto nyong magbigay. Yan. Magkakaroon ng signage na sasabihin doon, nakalagay doon, free parking. So, libre ang parking. Tapos, ang sabi nga sa kanila, pero yun nga, hindi sila maniningil. Pero kapag binigyan sila ng voluntaryo, ay hindi naman masama natanggapin. Tama. Pero kapag daw hindi nagbigay, huwag kayo sumigaw ng kuripot At saka yung mga parking boys, allowed din naman silang magtinda ng ng kandila. Oo. Parang kaya pala yung mga misan merong iasis da ka tapos manayala ko anda kay kandila. Ayun, allowed naman pala yon sa sa LGU. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:45 ng umaga. Break muna po tayo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Kinansilahan ng aktibidad ng Pistaydaya 2026 sa Pangasinan, kasunod ng nararanasang krisis sa enerhiya at alinsunod sa direktiba ng DILG hinggil sa energy conservation. Kabilang sa mga hindi matutuloy ngayong taon
naman ang Wave Pangasinan Dance Challenge 2026 na isa sa mainabang tampok ng selebrasyon. Ayon kay Governor Ramon Gico III, ito ay bilang pagtalima sa panawagan ng DILG na pasamantalang iwasan ang mga magagarbong pagdiriwang na nangangailangan ng malawakang paggamit ng enerhiya. Sinabi pa ni Governor Gico na hakbang na lokal na pamahalaan ay tugon sa nararanasang krisis sa enerhiya na dulot ng umiiral na tensyon at kaguluhan sa Middle East. Nauna nang naglabas ng pahayag sina Governor Gico at Pistay Dayat Chairperson Maan Gico na gagawing mas simple, payak at makabuluhan ang pagdiriwang ngayong taon upang makatipid sa enerhiya. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenat ti 63. Manuwatawen nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknat agpipikal, ti imimak iso nga nangagat ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat na ti epekto na. Ti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dati pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisan kay nga padas, tapno may katmet, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. TWIC Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. 11 minuto mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga, yung tatlong pugante. Ayan, mga detainees sa Swal Police Station, detention cell. Yung tatlo, nahuli na sila lahat. Ay, nahuli na sila lahat? Oo, nahuli na sila lahat kahapon. Nagbakasyon lang sa Oo, dali. hindi sila nakalayo. Sa Swal din sila lahat. Di ba yung pinakauna, nahuli Wala dyan? silang pamasahe. Oo, yung nauna, nahuli sa may Barangay Kawayan. Ito si Jomar Magayaga.
Ang case lang naman niya ay theft. Yan, pinabigat niya. Oo. Tapos sunod na nahuli sa joint operatives ng SWAT Police Station, Provincial Intelligence Unit, Provincial Force Mobile Company, SWAT Pangasinan PPO, talagang sama-sama na together yan. 105th Maneuver Company of RMFB1, nahuli si Jerry Calib sa Sitio Madangla, sa Kawayan din. Ang kaso niya ay sa ano to? Illegal drugs. Medyo matagal-tagal Bakit kaya hindi sila Yung isa, si Reynaldo Dizon, nahuli rin siya sa Kawayan. Sama-sama sila sa pinunta. Naghiwa-hiwalay sila ng sitio. Oo. Ibig sabihin, Kasi hindi naman sila magkakakilala actually. at hindi sila magkakalayo nung yung lugar nila, yung isa taga Malasiki, yung isa taga Labrador. Doon lang sila nagkakilala sa sa loob ng ng selda. Doon lang sila naging close. Parang naplano nila yung pagtakas nila. Siguro hindi nila naplano kung saan sila pupunta. Baka na timing na hindi sila hinahayaang may hawak ng pera. O wala silang dalaw. Oo. Kasi doon di ka naman makakabili unlike sa BGMP. Minsan, although sa BGMP may mga paninda, hindi rin sila hinahayaang humawak ng pera. Pero merong caretaker ng kanilang mga pera. Ito, kasi pinakakain naman sila ng pinakakain naman sila ng gobyerno. So, di naman nila kakailanganin ng pera. Wala naman silang tindahan sa loob ng maliit na jail ng SWAL. So, siguro nga posible nga wala silang pamasahe. Kaya hindi sila nakalayo. Ayan, ang sa statement na inilabas naman ni Police Colonel Merculio, ang ating Provincial Director, sinabi niya na the swift resolution of the incident reflects the effectiveness of strong collaboration between law enforcement, the local government unit, underscoring the importance of unity and immediate action in maintaining peace and order. Ang tanong, sa kanino kayo napunta yung 100,000 na kabuya? Kaya nga, andun na lang yung pangalan nila Marami silang maraming maghahati-hati. Yan, siguro hearing na yan. O kaya kung sino yung tipster. Andito sila. Naghiwa-hiwalay sila sa Barangay Kawayan. Sa bagay, informant pala yung yung kanilang yung bibigyan nila ng 100,000. Pero 100,000 na yun, hindi bawat isa. Walang sinabi. 100,000 siguro para sa lahat na yun. Para sa lahat na. Nagkataon, isang barangay yung pinuntahan nila. Hiwa-hiwalay muna tayo ng sitio para hindi halata kanda mo lagi. Siyempre kung yan na po yung palaging sinasabi ng PNP na sana yung mga taga-barangay mapagmatsyag at kung meron kayong nakita o napansin na kahina-hinala, kasama na dyan yung kahina-hinalang mukha na alam nyo namang hindi sa taga-barangay nyo, i-report sa police. So, yan po. Always. Kaya naman, humihingi palagi ng tulong ang PNP sa lahat, lalo na sa taga-barangay. Kumbaga, kayo ang kayo ang first responder in the sense na i-report nyo kung ano man yung kahina-hinalang kilos ng mga tao o kahina-hinalang presensya ng tao o grupo na hindi naman taga dun sa inyo. Ayan. Para pakita na rin sila kasi baka problema din nila yung kakainin nila kasi wala silang pera. Kasi 14, tumakas sila ng 12, di pangatlong araw. Bilang narasan laraw. Walang problema si Tef. Kaya niya humanap ng pangkain niya. Kailan magsungkit. Sana magaling. Tingnan mo kasi, bakit hindi siya, sabi niya, hindi ako, taga-Labrador yan. Ay, Malasiki. Malasiki siya. Arawi, so aka rin to. Oo. Yung taga-Labrador, hindi umuwi sa Labrador kasi para hindi halata. Kasi alam din naman kung saan sila hanapin. Siguro na rin, bumalik na rin para ay pawiltila, at least libre dukulan, libre padangan. Oo. Doon sa jail. Lang sila, nag-explore lang sila sandali. Sila. Pero ito po ay malaking... Bigyan lang nila ng malaking problema yung mga kapulisan. Oo, malaking lesson sa PNP. Yung SWAL palaging may nangyayari dyan. Kasi imagine mo na 8. SWAL PNP, Police Station, palaging may nangyayaring dyan. Imagine mo na yung 8 sila, tapos matatakasan sila. Hindi naman ganun kalakihan yata yung police station doon. Ibig sabihin, walang tao doon sa harap.
Oo. Walang tao rin Hindi, doon dumaan sa likod. Sa likod sila dumaan. Sa likod sila dumaan. O, nasaan yung mga tao? Nasa harap sila lahat. Oh, yung kalat-kalat sila. Hindi kasi oras kasi Alas 12. alas 12, so Oo. posibleng inaantok na yung mga yan. Tao rin lang, baka naman naidlip din. Malay ba nila na yung oras na yung tatakas. Pero yun, abangan natin kasi nga nirelieve agad din ang Chief of Police. So pinag-aaralan din kung sino-sino pa yung posibleng ma-relieve. Oh, meron pang 7. So bakit pag nire-relieve naman sila doon lang sa station, dadali lang sila sa Sa provincial office. provincial office holding area. Sa holding area. Pero meron silang administrative case. Oo. Yan silang kakaraping kaso. At saka malaking lesson dahil ang mga police stations, meron silang mga CCTV cameras. O parang yung sa press conference sinabi ni PD na ni-review nila na backward ilang araw. Ibig sabihin, hindi everyday nare-review kung sino man yung in charge, yung mga footages, yung kuha ng kanilang mga camera. Na kung na-review agad-agad yun, kita nila na, ang gapula aramay kintayo. Aramay Or borders. hindi lang nire-review. Dapat kasi kapag meron kang CCTV, meron ka ring nakatutok In charge. din. Oo, meron din at least tumitingin doon sa so CCTV. So parang parang na-booking. Parang ito, sa Parang isang, na-booking sila na hindi nila minomonitor yung kanilang CCTV. parang ito, yung isang camera nakatutok mismo sa sa selda. Oo, kaya kitang-kita talaga sila. Oo. So, dapat din talaga, pinapanood din sila. Tapos- so, tsaka yung yung sinasabi nga, ilang beses dun sa pag-review nila, ilang beses nang inattempt na buksan yon o sungkitin yung susi. So, ibig sabihin, talagang hindi talaga nila namomonitor yung CCTV. Ayan, iba na yung damit nila. So, balik sila. Balik kulungan yung 3 at nadagdagan pa yung kanilang kaso. Balik selda. Tami. Buti ko walang anggapoy abulasukod si Karak. O kaya naampik. Walang-walatan. Karoon ng kaso yung 8. Walang piktan. Tapos siyempre, gano si Karatong, kung simidakan na nananap, nandiyan, kinusoda ka, nung muti anak mo, anak po mo dluwot. Walang walay kidnatan, walang bulasok. So, siyempre, hanggang regional director o explain, kanda, na Camp Crame. Ang laking problema ang ginawa nila eh. So, balik na sa kulungan yung 3 na pugante, tumakas dun sa kulungan, detention cell ng SWAL Police Stations. O yung mga taga San Carlos City, sa 17 na yung sa Friday na, ang inyong Bambuhan at Bale, ito ay may mga banda na tutugtog, gaganapin sa open grounds ng Ross Boulevard, San Carlos City. Ito yung nasa harapan ng ng Schools Division Office, katabi ng mga halamanan. So yung mga performers, Dionella, J. Roa, Jillian Ward, Elmano, and Jessica, Angelica Hart, Playground Band, hosted by Fidela and DJ Darling Lloyd. Yan, bahagi pa rin ito ng Mango Bamboo Festival. Sa mga nagtatanong naman kung lifted na ba ang red tide o hindi, wala nang red tide sa coastal waters ng Bulinaw at saka Anda. Ayan, kinalulungkot namin ibalita, positive pa rin. Toxic red tide and not safe for human consumption ayon sa Shellfish Bulletin number 8. Yan. Wala Saka pa rin. pag ganito kasi, haba-haba pag ganito yung pag napakainit, nagbo-bloom ang yung red tide, yung toxin, kaya medyo mahaba-haba. Sa naman to, may announcement mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ang Annual General Membership Assembly o AGMA ng Central Pangasinan Electric Cooperative ay ginaganap tuwing ika-4 na Sabado ng buwan ng Mayo base sa schedule ng Senpelco bylaws. Ang taunang pagtitipong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga member consumer owners na maging updated sa pamamagitan ng annual report, aktibong makilahok sa talakayan at magkaroon ng pagkakataong manalo ng mga kapanapanabik na premyo. So, pang-4 na Sabado ng May ang General Assembly ng
consumer members ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Ayan, speaking of mga kuryente, kahapon nga yung balita nga natin na unscheduled power interruption caused by leaning mango tree. Hindi pala siya nakalin. Talagang bumagsak. Ay! Toppled mango tree. Ayan. Pero, restored naman na yung transmission kahapon din, alas 6 ng umaga. Na gawan din ng paranagad ng NGCP kung saan yung affected nga Panelco 3, Sinpelco at saka Decorp substation. Kanina ba pasado alas 4 biglang nagkaroon, nawalang kuryente? May ano yun, parang... Para siyang trip off na mas mahaba sa trip off. Para ilang minutes, may schedule yun. Schedule John. Meron schedule yun. Pero mga kaibigan, wala na pa yun. Sige, bati ka pa. Ayan, mga pagbati muna mga kaibigan. Good morning kay Randy Manawis, na Sir Napoleon ko, good morning. Glory Sanchez Maramba, Ernesto Mosada Jr., kay Oscar Dolormete. Ito yung mga, kung tataka kayo bakit sila palaging nababanggit, sila po yung nag-greet sa Facebook Live po namin. Kay Graciel Damatro at Nanay Dading, kay August, Engineer August Ventirilla, good morning po. Kay Romulo Pacada, Ifar Rocam, Maxi Solis, kay Ma'am Linda Ventinilla, good morning. Gabriel Gonzalez at Chicora Aquino at Kuya Mar dyan sa may barangay Tabang Kaarang Graciel Damatro at Nanay Dading, good morning. At good morning, Kuya Benjitan. At kay Mama Taen Tropa. Ayan, so mga kaibigan. At sa mga kumpare natin sa I Love You, Pares. I love you, Pares. Ma'am Ivy, at saka Sir MJ, good morning. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo sa Caron Orly Navarro, programa Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung nakasama sa technical side, si Richard Olanday. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumayin niyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabal.